Totoo pala talaga ang kiniwento sa akin nung isang araw, mga kababayan, ng aking kaibigang butike sa Kisame. Akala ko nagmarites na naman ang loko-loko. Totoo na meron pong na-ospital. Sabi niya sa akin kasi una, PL, merong na-ospital. Sino? Hindi ho binanggit sa akin yung pangalan. Kaya hindi ko rin po sinabi sa inyo dito sa ating vlogging channel, mga kababayan. Hinayaan ko na lang. Kasi parang marites lang po ang kinalabasan ba. Ngayon, eto ho, 39 minutes pa lamang ang nakalipas, mga kababayan. Baka eto ho, yung kinikwento sa akin. Hindi ko malaman kung saan niya po galing yung impormasyon na yun na ikinuwento niya ho sa akin. Basta, ang alam ko, ayon po sa pagkakasabi niya, PL mga sa susunod na araw, may malalaman kayong balita na mayroong nanggaling sa isang ospital at kinakailangan magpagamot dahil sa kanyang karamdaman. At eto na nga, mga kababayan, basahin ko po, para malaman nyo po kung sino itong kagagaling lamang po, mga kababayan, sa isang pagamutan para gamutin ang kanyang sarili. Hindi ho natin alam kung ano merong karamdaman po ang tumama sa kanya. O baka naman yung mismong utak niya na ang bumigay, mga kababayan. Kaya kinakailangan niyang dalhin sa pagamutan para mahigpitan uli yung tornilyo. Baka lumuwag na yung tornilyo ba? Kinakailangan na din sa ospital to para gumaling. Para bumalik sa ayos kasi nung mga nakaraang araw, hindi araw, linggo o buwan na nakalipas, o linggo, pagpalagay natin, linggo na nakalipas, hindi na humayos magsalita. Di ho ba? Siguro sa mga pagkakataong ito, meron na po kayong idea o kung sino itong mama na ito na lalo na't nabanggit ko pa na hindi na ayos yung kanyang pananalita. Bagamat hindi lang nangyari nung isang araw o nung isang linggo, matagal na talagang hindi maayos magsalita itong mamang ito dahil sobrang lutang na talaga isip niya. O ito ho ang balita, mga kababayan, basahin ko na para hindi ko kayo mainip. Pasensya na, napahaba na naman po yung ating intro. 39 minutes pa lamang po ang nakakalipas. Urong natin ng konti para maipakita ko sa inyo. Ayan. Kinumpirma ng Malacanang na eto na po, Malacanang po nagkumpirma na sumailalim sa medical observation, mga kababayan, medical observation si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at nasa maayos na rin aniya na kondisyon ni PBBM ayon kay Palace Officer, Press Officer pala, yan, at PCO Undersecretary Claire Castro. Pinaganda pa, pinahaba pa yung pangalan nitong aling ito. Anti-Claire na lang kasi, ilagay niya para hindi kami mahirapan sa pagbabasa kasi hindi bagay sa kanya yung titulong ito. Ayan, mga kababayan, sumailalim daw po sa isang medical observation si Pangulong Bongbong Marcos. Kapag sinabi bang medical observation, mga kababayan, meron ng malubhang karamdaman, pwede ho, di ba? Pwedeng hindi rin. O kakasimula pa lamang siguro ng kanyang karamdaman, kaya nagpasugod na kaagad sa ospital at kinakailangan na siyang obserbahan. Pero sa pagkakaalam ko po, mga kababayan, kahit hindi po ako doktor, ang pinaka dapat inoobserbahan sa isang pagamutan ay ang pag-iisip ng isang tao, no? Kung nasa matinong pag-iisip pa ba ito? Kung tama pa ba yung kanyang ginagawa? Kung napapamunuan niya pa ba ng maayos yung ating bansa, mga kababayan, kayo na po mismo ang humusga.
Oobserbahan ka kasi niyan eh, sa ospital eh. No, kung hindi ka ba aning-aning, ha? Baka wala na sa matinong pag-iisip. Kinakailangan obserbahan kasi para ma-refer nitong doktor na nagsagawa ng obserbasyon sa kanya kung kinakailangan niyang manatili doon sa ospital na yon o baka sa mental na. Di ba? Di ba? Mga kababayan? Ayon po dito sa sinabi ni Klaring, kahit na hindi pa naman tayo sigurado, para sa akin, hindi naman po kapanipaniwala itong sinasabi nitong aling ito, mga kababayan. Napakarami na pong sinabi ho nito na hindi ho nangyari. Hindi ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. At higit sa lahat, kasinungalingan. Fake news nga, ang hilig mag-fake news nitong babaeng ito eh. Tapos, papaniwalaan pa ho natin siya sa sinasabi niyang ito. Para sa akin kasi, wala nang credibility itong abogadang ito, mga kababayan. Lahat ng mga sinasabi niya ho ngayon, ang hirap pong paniwalaan. Sinabi niya lang na nasa maayos na rin daw na kondisyon si Marcos. Siyempre, kinakailangang sabihin yan, mga kababayan, kasi kapag sinabi niya ho, na teka, yung presidente ho natin, wala na. Wala na po sa matinong pag-iisip. Wala na, hindi na maayos yung kanyang kondisyon. So ano ang gagawin po ng pangalawang Pangulo na nakasaad po sa konstitusyon? Kinakailangan po humalili ang pangalawang Pangulo. Kinakailangan po, kung kinakailangan na talagang palitan si Marcos, papalitan yan ng pangalawang Pangulo na siya naman pong ayaw na ayaw ho nilang mangyari. Kaya siyempre sinabi ni Klaring na okay na, ayos na ang Pangulo, under observation, maayos na po yung kanyang lagay. Ayan. Fit to work na siya, ika nga, ayan. At kaya ng pamunuan yung ating bansa kahit hindi naman talaga. Di ba, mga kabayan? Pinapabangon niya na lang. Parang ganun ba? Eto, pasensya na po, Auntie Klaring, kung hindi na po kami naniniwala sa sinasabi nyo. Ito ho kasi yung naging bunga sa lahat ng mga kasinungalingan ho ninyo, fake news ho ninyo. Yan po ang mga naging bunga. Kaya yung kredibilidad ho ninyo nawala na. Ang nakakatakot at ang nakakalungkot dyan, Auntie Klaring, pagkatapos po ng inyong trabaho dyan sa PCO bilang undersecretary, baka mawalan ho kayo ng kliyente bilang isang abogada dahil ang kredibilidad mo, sinira mo sa pagiging undersecretary mo sa mga pagsasabi mo ng walang katotohanan. Yan ang nakakatakot at nakakalungkot dyan para sa'yo. Para sa'yo, kita nyo, nag-aalala pa kami sa pagiging abogada mo na siyang propesyon na tinapos mo, pinag-aralan mo, pinagsulugan mo ng iyong kilay, ika nga ng ating mga katandaan, nagsusunog ng kilay para maging isang ganap na abogado. Pero ngayon, nariyan ka na sa posisyon o sa kapangyarihan o sa ano na yan, sa propesyon na yan, nagkaroon ka lang ng kaunting katungkulan sa gobyerno, sinira mo yung kredibilidad mo. Kaya hindi kami naniniwala dito sa sinasabi mo na bumubuti na ang kalagayan ni President Bongbong Marcos, nasa maayos na siyang kondisyon. Ang hirap niyo pong paniwalaan. Bagay, kung ano man ang katotohanan, lalabas naman talaga yan. Hindi itatago ng Diyos yan. Ang Diyos na mismo ang gagawa ng paraan na magsiwalat o ipaalam sa mga Pilipino kung ano ang tunay o kondisyon ng kasalukuyang presidente na matagal ng usap-usapan
na mayroon di umano itong seryosong karamdaman, o baka ito ang naging dahilan ng kanyang pagsugod sa ospital. Kaya sumailalim siya sa isang medical observation, baka ito ang dahilan. Ano ho sa palagay ninyo, mga kababayan? Kung sakasakaling hindi pa maayos ang kalagayan ngayon ni Bongbong Marcos, kayo po, DDS ka man o hindi, pwede ho kayong mag-komento dyan. Basahin ko po. Kayo po ang tatanungin ko. Halimbawa, kung hindi pa maayos ang kalusugan ngayon ni Bongbong Marcos, ano po ang hiling ninyo? Hoy, natawa lang ako Wala akong ibig sabihin, natawa lang ako. Huwag niyong lalagyan ng ng ibang kahulugan yung pagtawa ko. Kilala niyo naman po ako. Tawag nito, palatawa ba? Palatawa. Sa madaling salita, masayahing tao ko, ika nga. Ayan. Ito pa isang balita, mga kababayan. Itong tungkol po sa naging usapan at ibinulgar, ikinuwento ni Congressman Leandro Leviste sa mag-amang Rodante Marcoleta. Marcoleta na representante ng Sagip Party List na sa House of Representatives at Marcoleta din na nasa Senado. Ito ho kasi ang balita, mga kababayan. Teka lang at hindi ko ho masyadong mabuksan. Ito ho, saglit lang Sana mabuksan ko to kasi medyo loading po ang aming connection ngayon. Ito ho, nakita ko na. Meron pong ibinahagi si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta, mga kababayan, na isang litrato. Ayan po yung litrato. Magkasama po silang tatlo, itong mag-amang Marcoleta at saka si Leviste. Nakipagkita di umano sa kanila si Leviste para sa mga karagdagang ebidensya na maaaring pag-uusapan nila sa susunod na Senate Blue Ribbon Committee. Ito ho, basahin mo natin yung balita. Ibinahagi ni Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta ang isang litrato kung saan makikitang magkasama sila ng kanyang ama na si Senator Rodante Marcoleta at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayan, nakikita ho ninyo yung picture. Sa kanyang post, pinasalamatan ni Representative Marcoleta si Representative Leviste sa kanyang pagbisita. So sumadya nitong si Leviste sa tanggapan siguro nitong mag-ama, para ayan nga sa tulad ng mga nangyayaring korupsyon ngayon sa ating bansa, baka nagdagdag siya ng mga panibagong pag-uusapan sa Senate Blue Ribbon na wala sa kamay ng chairman ng Senate Blue Ribbon. Sa madaling salita, ibubulaga nila si Ping Lacson sa susunod na pagdinig. Parang ganun. Diba? Git niya, milyon-milyong pondo umano ng gobyerno, mga kababayan milyon-milyong pondo umano ng gobyerno ang ibinubuhos sa troll armies, mga kababayan, PR agencies at ilang news outlet upang baguhin ang opinyon ng publiko at iligtas ang kanilang imahe. Na siyang nangyayari na po ngayon, mga kababayan. Dito tayo sa troll armies. Wala akong kilalang troll na troll ng kasalukuyang administrasyong Marcos. Wala, pero napakaraming trolls na pumapasok po sa mga live streaming namin. Binabastos kami pang pinaparatangan na bayaran. Sino magbabayad sa amin? Yung pinagtatanggol naming politiko, Pangulong Duterte, wala nang kapangyarihan, wala nang pera.
Hindi niya na makakalkal ang kaban ng bayan. Hindi niya naman din ginagawa yan, ang pagkalkal sa kaban ng bayan. BP Inday Sara, hindi nga kami kilala. Nagkaroon ng tawag nito, ng party o event sa tanggapan ng Office of the Vice President, pero piling-pili lang na mga vlogger ang naroon. Kami, bilang isang Birada Agila, mayroong programa, hindi nga kami kilala. Ha? Hindi nga kami kilala. Hindi kami naimbita. Hindi ka naimbita, ibig sabihin hindi ka kilala. Tapos babayaran kami ng isang Inday Sara Duterte, hindi nga kami kilala. Ha? Di ba? Yun ang sinasabi sa amin ng mga troll. Yung pala, sila naman pala talaga ang totoong tumatanggap ng pera mula sa kaban ng bayan. PR agencies, kasama din pala ang mga PR agencies, mga kababayan. Kaya pala napakaraming PR nitong kasalukuyang administrasyon ito. Ano ho sa palagay ninyo? Yan kaya yung mga naambunan din ng mali-malitang salapi, mga kababayan. At ito pa, mga news outlet na kahit alam na ang tumbok na ba ang mga nangyayaring korupsyon ngayon sa ating bansa, pero pilit pa rin po nilang pinababango ang pangalan ng mga kawatan. Eh, kilala nyo na ho kung sino-sino yung mga yan. Hindi ko na ho iisa-isahin pa. At pinangalanan lang nila, yung kumanta, si Saldico, yun lang. Pero yung mga mastermind, hindi ho nila pinapangalanan, higit sa lahat, iniiwasan nilang banggitin ang mga pangalan ng mga mastermind na yan na sangkot sa korupsyon na nangyari sa ating bansa. Pili lang naman po, hindi naman po lahat ng mga news outlet. Pili lang. Ito yung mga news outlet, mga kababayan, na ganit din, na ang gusto nila, bawat administrasyon na papasok sa ating bansa, sino mang presidente, mahawakan nila sa liig. Dahil ang hangarin nila, magpabayad sa gobyerno. Sila ho ito. Marami ho yan. Iilan na lamang po ang mga matitino na mga news outlet. Nangunguna na ho dyan ang SMNI. Matino yan. Anong ginawa sa SMNI? Di ba? Sinuspindi ang prangkisa. Hanggang ngayon, hindi pa na ibabalik. Kasi hindi nagpabayad. Hindi nila kayang bayaran. Magsasalita ang SMNI ng katotohanan. Kaso yung katotohanan, yun ang masakit eh. Yan hindi kayang tanggapin ng mga kawatan eh. Kaya anong ginawa nila sa SMNI? Binigyan ng sanksyon. Sinuspinde ang prangkisa. Pero sige lang, naibabalik din naman yan sa awa ng Allah. Kasi yung isa sa mga nagsuspinde, may malubhang karamdaman na. O di po ba, mga kababayan? Excuse lang ha. Ito pa. Wala akong masabi. Ang dami niyong pera. These millions of squandered government funds should have gone to proper use. Programs and services that citizens should be enjoyed. Dagdag pa ng mambabatas. Itong si Congressman Paulo Marcoleta nga, mga kababayan. Sa kanyang pahayag ho itong binabasa ko, na nakipagkita sa kanila si Libiste at sinabi ni Libiste di umanong milyon-milyon ang pondo sa mga troll armies, pero hindi po nilagay dito, mga kababayan. Siguro, isa na lang siguro to, no? Trolls tsaka vloggers. Troll armies at tsaka vloggers. Kasi, naku po, mga kababayan, alam niyo naman po siguro kung saang hanay po ako nang galing. Galing po tayo sa mga bangag vloggers. Hanggang ngayon, marami po tayong kaibigan dyan. Na minsan,
nadudulas sa kanilang mga kwento. Nadudulas sa kanilang mga kwento na di umano sila nakapagpatayo ng milyon-milyon na negosyo, biyahe rito, biyahe pa roon, mga kababayan. Milyon ha? Hindi lang 1 milyon. Pagpalagay natin mga 6 milyon ang negosyo. Vlogger ka. Saan ka kukuha ng ganyan kalaking halaga na isa ka lang namang political vlogger? Kumikita sa YouTube, oo, kumikita sa Facebook, pero Facebook mahina ho talaga. Sa YouTube na lang, kumikita sa YouTube, pero hindi po aabot ng ganung kalaki siguro ang kinikita. Bakit hindi na makakain? Kakain ka araw-araw, meron ka mga gastusin, meron ka pinaaral, meron ka mga anak, mga kamag-anak na tinutulungan. Mauubos po ang kinikita ng isang vlogger sa mga yan. Tulad ko. Nauubos po talaga. Wala kaming halos na iipon. Hirap na hirap mag-ipon po. Prinsipyo lang talaga ang hawak namin. Kaya kami walang mga naglalakihang mga mansyon. Ay, hindi naman mansyon. Masyado namang Exads na ho, masyado yon. Bahay na lang. Bahay na nagkakahalaga ng mga 6 million. Wala kami yan. Meron ako. Oo, may bahay ako bago pero utang. Hindi pa po fully paid. 20 years pong babayaran. Kaya, totoo dyan. Sumunod tayo sa tamang proseso sa pag-uutang kasi wala tayong pera. Pero sila, pak! 3 million, 4 million, 5 million, 6 million, bahay. Totoo nga, ito sinasabi ni Libiste kay Congressman Marcoleta, mga kababayan. At napatunayan ko na rin yan. Dahil syempre, minsan nakakausap natin via video call. Etong mga datihang mga kaibigan natin na mga nasa pula pa rin ngayon, baka sila kasama sa mga payroll, mga kababayan. Baka lang naman. Kasi hindi ka makapagpatayo ng ganyang kalaki kung wala kang kinikitang malaki rin. Malaking bahay, makapagpatayo ka nang wala kang kinikitang ganun kalaki, milyon-milyon. Milyon-milyon Sabi ang halaga para sa mga troll armies, PR agencies, mga news outlet, makakasama dyan ang mga vloggers. Milyon-milyon po, mga kababayan. May nakausap ako. Totoo ho yan. Pero kami, wala ho. Kita nyo kung mag-vlog kami, 3 hanggang 4 na beses pa nga sa isang araw. Pero yung mga nasa bangag administration ng mga vlogger, halos hindi na po nagbablog, mga kababayan. Panaya pa ang travel. O saan kumukuha ng income? Di ba? Hindi nagbablog. Siyempre, walang pera. Walang pera pumapasok pag wala kang video sa YouTube. Pababa kita mo. Pero nakakapag-travel pa. Yan ang kaibahan namin sa kanila. Tapos kami pinagbibintangan na kami daw ang bayaran. Tandaan nyo po, meron pong nakatingin sa atin na sa itaas. Malakas po ang loob ko na idamay dito yung nasa itaas kasi malinis po ang konsensya namin. Tapos, ito pa isang balita, mga kababayan. May breaking news sana. Teka, silipin natin to ito na nga, ito pa nga rin yun, Ito pa rin yung breaking news, Yung tungkol kay Marcos, yung na medical observation. Pero tapos na pag-usapan na po natin yan. Dito na po tayo sa isa pang pag-uusapan natin, mga kababayan. Patunay na totoo po sinasabi nitong si Congressman Libiste na milyon-milyon ang halaga, mga kababayan. Meron pong video. Milyon-milyon ang halaga sa mga troll army, sa mga PR agencies, at saka sa mga news outlet. Ito po may video. Pero ang tinumbok lang po dito ni Congressman Libiste, mga kababayan, ay yung mga vloggers. Mga vloggers, mga kababayan. Hindi kami yun. Kundi yung mga vloggers na mga pula.
Mga BBM vlogger kung tawagin. So ito ho, panoorin po natin yung video. Anong gusto ng mga vloggers? Manahimik na lang ako at kumuha ako ng 2 milyong pisong MOOE para sa aking mga district requirements at humingi ng extra pa para sa aking travel allowance? Pinaka-funny na point is pag may mga nagkikriticize sa akin dahil ako ay nagsasalita, dahil ang ibig sabihin pala, ang gusto nila, ang congressman na hindi nagsasalita. Alam nyo po, baka hindi alam ng publiko, January 26 ang resumption ng Congress. December 29 ba ang adjournment? That's 1 month break. Actually, dapat December 17 yung adjournment, di ba? Pero dahil sa BICAM, na-move back ang adjournment, imbes na tuloy ang pagsisimula ng Kongreso muli sa January 19, na-move back din yung resumption sa January 26. Pero, sinusweldohan pa kami. Kahit walang session ngayong January. May MOOE sa opisina pa kami. At alam nyo ba, maraming mga congressman ngayon ay abroad para sa mga conference. Baka mas marami pa sa nakaraang mga linggo ay nasa conference. At baka mahigit kumulang 1.5 billion pesos ang travel budget sa 18.58 billion pesos na MOOE ng Kongreso. So, in answer to your question, anong gusto ng mga vloggers? Manahimik na lang ako at kumuha ako ng 2 milyong pisong MOOE para sa aking mga district requirements at humingi ng extra pa para sa aking travel allowance? O yung binanggit po doon ni Viste, mga kababayan. O yun ho yung mga vlogger na nagagalit po sa kanya sa mga ginagawa niyang pasabog, ayan, sa mga ginagawa niyang pagsiwalat ng Cabral Files. Yung mga vloggers ni BBM po ang pinatutukulan niya ron sa mga sinasabi niya. Anong gusto ng mga vloggers? Wag ako magsalita, manahimik ako. Ganun ba? Kasi ikaw po, Congressman Libiste, pag niyo pong panunuorin yung mga yan, i-distract ka po niyan. Dinidistract ka lamang po ng mga BBM vlogger na yan, sir. Wag niyo ho silang panunuorin. Kapag kami nakita ho kayo sa isang YouTube channel o sa YouTube man, na dumaan ho sa inyo, nakita nyo po na ang titulo, parang kontra ho sa mga sinasabi ninyo, wag nyo na pong ikiklik. Mawawala ho kayo sa focus, sir. Dinidistract po kayo ng mga yan. Dito po kayo sa amin manood kasi tayo po magkasama sa laban na ito para tapusin ang korupsyon sa ating bansa. Huwag ka sa mga yan. Makakarinig ka lang po ng mga masasakit na salita, baka murahin ka pa, bastusin ka pa, sir. Pero sa mga DDS vlogger, iniingatan ka ho. Sa totoo lang, ayaw ka namin mapahamak ka. Lalo na ngayon, isa ka sa mga maituturing na whistleblower talaga. O kasi nakuha mo yung Cabral Files na hindi nila, ayan si Bisdak, sandali, na hindi ho nila kayang ilabas yung mga Cabral Files, pero ikaw, nilabas nyo po. Naglakas ho kayo ng loob na ilabas yung Cabral Files na yan. Para sa akin, maituturing na po kayo na isang whistleblower. Kaya huwag nyo pakikinggan yung mga bangag vlogger na yan. Tuloy lang po sa ipinaglalaban nyo, sir. Mas maraming Pilipino po ang nasa likod ninyo, nakasuporta ho sa inyo sa ipinaglalaban nyo na yan. Kami mga DDS, nandito ho kami, nakasuporta kami sa inyo. Lahat ng mga sinasabi po ninyo sa inyong social media account, ginagamit namin at nire-relay namin sa mga kababayan namin, sa aming mga subscriber, na ito ang mga sinabi mo patungkol dito sa Cabral Files na ito. Tuloy lang, sir, wag mo pakinggan yung mga bangag vloggers. Nabubuhay yan sa pera ng bayan. Alam nyo naman po yan. Kayo na rin po mismo may sabi. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan. Huli na lang po ito. Tungkol po kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sabi ni Interior Secretary, DILG Secretary, John Vic Remulla, mga kababayan, nasa Davao lamang di umano nagtatago si Bato. Ito ho ang balita, basahin ko lang. Maikli lang, basahin ko.
O ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, pinaniniwalaang nasa Davao si Senador Ronald Bato de la Rosa kasama ang pagkanyang pamilya, ngunit hindi pa pwede kumilos ang DILG dahil wala pang opisyal na kopya ng di umano'y ICC warrant laban sa mambabatas. O, nasa Davao. Maaring nalocate nila na nasa Davao lang si Bato. Pero hindi pa daw maaaring kumilos ang DILG, mga kababayan, kasi wala pa daw opisyal na ICC warrant talaga. Talagang wala. Huwag niyong sabihin na hindi pa pwedeng kumilos kasi wala pang opisyal na kopya sa di umano'y ICC warrant. Talagang walang ICC warrant. Kunwari pa kayo. Yung kay Tatay Digong nga, kay Duterte nga, wala nga ICC warrant yun eh. Yan ang paniniwala namin, wala nga ICC warrant, kaya nga kidnapping yun kung may tuturing eh. Kahit kay Bato, wala rin. No. Sinabi ni Remulla na ang impormasyong tungkol kay Bato ay haka-haka pa lamang. O yun naman pala eh, di wala. Mas lalo na. Mas lalong hindi magkakaroon ng warrant kay Bato kasi haka-haka pa lamang pala. Maliwanag na yan. At wala pang konkretong dokumento na magbibigay ng legal na basihan sa anumang akusasyon o aksyon ng gobyerno. Ayan. Di ba? Sa kanila na po mismo nanggaling na yung impormasyon. Sabi ni Remulla na ang impormasyon tungkol kay Bato ay haka-haka pa lamang. Ayan. O siguro yung binabanggit dito, yung nasa Davao. Haka-haka pa lamang, pero sinabi niya kasi dito sa isa-itaas, mga kababayan eh, na pinaniwala ang nasa Davao City lamang. Naniniwala sila. Nasa Davao, paano kung nasa gilid lang pala ng Senado? Paano kung nasa Maynila lang pala? O mali kayo. O di ba? Yan po ang ating munting huntahan sa oras na ito, mga kababayan. Maya po ulit, magkita-kita tayo. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.